hindi tumugon, edi wala naman hindi naman labag sa batas yun eh. Yung hindi pagtugon ni Vice President. Walang ano yun, wala silang nilabag na batas diyan sa its impeachment process. Wini-waive lang ni Vice President yung karapatan niya na madinig ang kanyang side. Ha? So hindi naman yun legal trial eh. Final trial eh. Hindi naman yun eh. Yung ginawa nila dyan ngayon is hearing. Ha? Clarificatory hearing. Pero magkumbate pa rin yung mga ebidensya niyan kung tutugon ang kabilang panig. Ang dami nang na-impeach sa Pilipinas mga kababayan. Hindi pumunta dyan sa ginagawang ganyan ng Kongreso. Hindi pumunta. Yung si Justice Corona, hindi naman pumunta yon. President Estrada, hindi naman pumunta yon. Si Ombudsman si Gutierrez, hindi naman pumunta yon. Si Chief Justice Sereno, hindi naman pumunta yon dyan sa hearing na yan. Kaya nakapagtataka ha. Nakapagtataka talaga. Nakukumahog silang paila ng impeachment case ang pangalawang pangulo natin. Nandyan na sa kanila lahat na advantage. Ha? Pwede nilang gamitin lahat eh. Inamit na nila lahat yung mga advantage sila. Yung bilang nila. Sila ang complainant. Sila ang naglilitis. Sila ang nag-review lahat ng mga documents. Kung may sapat kayong ebidensya sa mga aligasyon ninyo, bilan nyo na sa Senado. Huwag nyo lang patagalin pa. Doon na nag-antay ang Vice Presidente natin, doon na nag-antay sa tamang binyo. Ha? Hindi niya isusubo yung sarili niya dyan sa bunganga ng leon. Alam niya na nandyan yung mga mababangis na leon eh. Isusubo niya yung sarili niya. Hindi yun bubo yung Vice President natin. Hindi yun tanga. Ha? Yung 16 na abogado ni Vice President ngayon, sa totoo lang mga kababayan, pagdating nito sa Senado, itong mga prosecutor na nagkukumahog na ma-impeach si BP Sara, tingnan nyo, pagdating niyan sa Senado, di ba parang yung mga basang sisiw yung mga yan, parang nabubuhusan ng malamig na tubig yan. Kasi, bakit? Ang kanilang side, palagi nang naririnig. Ha? Naririnig na sa mga tao, lahat na, expose na lahat yung mga, nila, mga sistema, mga complaint nila laban sa pangalawang pangulong natin, mga aligasyon. Di nila alam na ang kampo ni Vice President, pinag-aralan sila ng gusto. Ha? Kung anong mga galaw nila. Tingnan niyo mga kababayan, pagdating sa Senado niyan, ito lang si Ramil Madriaga. Para talaga silang mga palakang kinuryente niyan. Pagdating dito kay Ramil Madriaga. So ngayon ba mga kababayan, tingnan mo, patagalin nila ito. Kasi April 14 ang pangalawang hearing eh. Hanggang April 22 ito. Pagdating sa April 22, magawa na sila ng committee hearing. Mayroon na naman silang 10 days. Abutin ng Mayo ito mga kababayan na makarating sa Senado itong kaso na ito. So ngayon pa lang, kaya nga pilit nila talagang pinasupinahan lahat yung mga gusto nilang, yung bang parang doon ba ang kulang nila? Ha? Kasi sa tingin ko, nandyan talaga sa salin. Salin talaga ang pinoproblema nila. Kasi yan ang palagi nilang binigyan ng diin eh. Dito sa confidential fund ni Vice President Sara, yan ang medyo tagilid sila dyan eh. Kaya ang dami nilang inihingi sa ombudsman, mingi sila ng salin, dito na naman sa confidential and intelligence fund, sa CUA, mayroon pa sila sa DepEd. So,
kung sapat ang ebidensya nila na nakalap, ay walang pagdududa yan, walang pangangamba at hindi yan mag-alinlangan na ituloy-tuloy na nila sa Senado. Pero alam ko wala, mahina talaga yung ebidensya nila. Mahina talaga yung ebidensya nila nga makapagkonbikto sa pangalawang pangulo natin.